Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung minsan, nagugulat po ako sa aking sarili kapag nasasabi ko ang mga salitang nung panahon namin, noong araw. Hindi ba parang ang lakas makatito feels? Parang ang tanda-tanda ko na. Marahil masarap naman talagang balikan at ikwento ang mga bagay na ating naranasan noon. Pero hindi rin namang tama na ihambing natin ang sitwasyon ngayon sa sitwasyon ng ating nakalipas. Bawat panahon ay may kanya-kanyang pagkakataon sa ating pagkatao na may angking kakayahan din. Kung kaya nga po ang unang aral ngayong umaga, hindi dapat nagkukumpara, hindi dapat naghahambing. Sapagkat sa bawat kakaibang sitwasyon o pagkatao, mayroong karunungan ang kapwa na pwede nating kapulutan ng aral at kabutihan. Kaya ito po yung punto ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Ang kanyang pagparito ay hindi lamang para ipagpatuloy kung ano ang kanyang nakagisnan, kundi upang bigyan ng bagong kahulugan ang kanilang mga nakagalian upang ang layon ng Diyos ay magkaroon ng kaganapan. Kaya nga po matapos sitahin ng mga Pariseo yung pakikikain ni Jesus sa mga publikano nung isang araw at mga makasalanan, ngayon naman tinanong ng mga alagad ni Juan, bakit hindi daw nag-aayuno ang mga alagad ni Jesus? Kung paanong sila at ang mga Pariseo ay sumusunod sa batas ng pag-aayuno. Mahalaga kasi ang pag-aayuno para po sa kultura ng mga Hudyo. Kaya't nais nilang maliwanagan tungkol sa bagay na ito. Lalo na't madalas pa nilang makita si Jesus at ang kanyang mga kaibigan sa kainan tulad na naganap sa Ebanghelyo kahapon. Alam niyo kung tutuusin, wala na pong masama sa ginawa ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Pero maaaring nababahala ang kanilang kalooban na hindi ipinagpapatuloy ng mga alagad ni Jesus ang kanilang mga nakasanayan katulad ng pag-aayuno. Kaya nga po, anong ginawa ni Jesus? Ipinaliwanag niya ang kaibahan ng sitwasyon na maaring hindi nakikita ng kanilang mga mata. At ano pong ginamit niyang pagsasalarawan? Isang pagsasalarawan sa kasalan. Kaya ang sabi niya, habang kasama pa siya ng mga alagad, hindi po angkop na mag-ayuno sapagkat sila'y magkakasama pa. Pero kapag dumating ang panahon na siya ay itataas at mag-aalay ng sarili, doon magbabayad puri sa kasalanan ang maraming tao sa bawat kanilang nagawa. At ito rin po yung ibinibigay po sa ating ehemplo ngayon. Kung una, hindi dapat naghahambing. Pangalawa naman, paano natin dapat mauunawaan ang mga nakalipas nating kaganapan. Sa panahon ngayon, humaharap tayo sa pangkasalukuyan. Alam nyo, malimit, no? Tabi-tabi po. No? May mga parishioners sabihin, naku, dati, di naman ganyan. Naku, nung panahon ni Father, ganyan, ganun. Maliwanag pa sa sigat ng araw na hindi lamang dapat naghahambing, kundi pareho magkaibang tao yung ating inilalarawan. Kaya ang hamon po sa atin ngayon, kagaya ng sinabi ni Jesus, ano ang pwedeng matutuhan? Ano ang dapat bigyan ng pagpapahalaga? Ano ang siyang dapat maganap? Hindi sa pangnakalipas, kundi sa hinaharap. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yung mga ganitong gawain natin, ito hindi lamang para sa ngayon. Kanina sabi ko, ramdam ko yung haba ng prosesyon na. Imagine, gumising ka ng alas 4, gumawa ako ng homily, naligo, bumaba, naglakad para magpawis. Pero yung mga ginawa po natin, hindi lamang para pandagdag ng activity. Kundi kagaya ng sinabi ko, yung ginawa natin, pampalakas ng pananampalataya. Maaring hindi sa ngayon, kundi sa hinaharap, pag dumaan tayo sa matinding pagsubok, pwedeng balikan yung paglalakbay ngayong umaga. Oo, bagamat mahirap, puno ng sakripisyo, pero natapos, nagtagumpay, at umuwi din sa loob ng simbahan upang magdiwang ng sakramento. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung biyayang ating hingin, nawa makita, hindi lamang ng ating mga mata,
kundi ang paningin ng ating kalooban, ang kahalagahan, hindi lamang na nakalipas, kundi ngayong pangkasalukuyan. Amen.